Noah chapter 5 verse 1. Sabi po dito, yamang nga pawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya, meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi sa English, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ako'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapasalamat at patuloy na dinadama, Lord God, ang presensya mo sa lugar na ito, Panginoon. We thank you, Lord God, for giving us peace. We thank you, Lord God, for giving us salvation, Lord God. We thank you for giving us life to the fullest, Lord God. And we thank you, Lord God, dahil hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli kami po ay magkakasama-sama at magkakasalo-salo para sa mga salita mo, Panginoon. And God, we thank you for your message today at dalangin namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita ay patuloy, O Diyos, kami po ay gumaling. Patuloy kami po, Panginoon, ay magkaroon ng pagbabago ng isipan, pagbabago ng aming pong kabuuan, O God. At patuloy, O Diyos, ang buhay namin ay makapagbigay luwalhati, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Lord, dalangin po namin na patuloy na mangusap ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Patuloy na kumilos ang iyong kapangyarihan, O God, para sa kapangyarihan, para sa nais mong mangyari sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway, Lord, sa lugar na ito ay sinasaway namin. And any viruses in this place, Lord God, we cast them out, Lord God, and we melt them in the name of Jesus, in the power of the name of Jesus, Lord God. And Lord, continue to break us, continue to, Lord God, to build us your foundation, Lord God. And continue, Lord God, kami po ay lumalim sa mga salita mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka naming hinahangad at patuloy naming inaasam, Panginoon, na ikaw ay laging maparangalan. Dahil ang iyong sabi sa iyong mga salita, ano man ang aming ginagawa, ay maggawin namin para sa ikaluluwalhati mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong parangal. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Amen. Akin pong ibabahagi sa inyo, mga kapatid, ay dito sa chapter 5, ay sabi dito, yung letter B, ang sabi dito, we have peace with God. Ang title po ng aking ibabahagi ay Peace with God. Napakahalaga na tayo po ay merong kapanatagan. Sabi nga sa Tagalog, at sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Amen. Peace with God is the first link in the chain that securely bind a true believer to Jesus Christ. Yung kapanatagan ay isang bagay na naglilink sa atin or kakabit or ikinakabit sa atin bilang mga anak ng Diyos or bilang mga tinatawag na Kristiyano. Amen? So, ang isang pinakamatinding atake ni Satan sa isang Kristiyano ay ang pagtatanim ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan tungkol saan? Sa katotohanan at kasiguruhan ng ating kaligtasan. Iyon po ang ginagawa ni Satan para mawala yung kapanatagan sa ating
sa ating puso, sa ating kalooban. Anong ginagawa ni Satan? Binibigyan tayo ng pag-aalinlangan. Nilalagyan niya tayo, tinataniman niya tayo ng pag-aalinlangan sa ating kalooban upang yung hawak-hawak natin na kapanatagan or kasiguruhan at katotohanan tungkol sa ating kaligtasan ay magkaroon tayo ng pag-aalinlangan. Ano bang nasa isip natin today? Kapag tinanong tayo about our salvation, masasagot ba natin kaagad yun na, oo, ligtas ako? There's so much Christian na mga genuine Christian na minsan ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan about their salvation. Bakit? Kasi nagkukulang sa pag-aaral, nagkukulang sa pagsisilbi or pagsaserve sa ating Panginoon, nagkukulang sa paglapit sa ating Diyos, nagkukulang sa pag-aaral ng Kanyang salita. And sometimes, nagiging shallow yung pananampalataya because of what? Tayong lahat ay tinawag na mga Kristiyano, and God, tinitingnan tayo ng Diyos na isang tunay na tumanggap sa Kanya. And everyone, tinitingnan ng Diyos na genuine Christian. But sometimes, daig tayo ng mga nagpo-profess na sila ay mga Kristiyano. Why? Dahil sinasabi nila, naniniwala ako sa salita ng Diyos. But sometimes, doon nagkakatalo sa testimony, or sometimes hindi na nagkakalayo doon sa testimony ng mga nagpo-profess na sila ay Kristiyano doon sa mga genuine Christian. Why? Nagkakaroon kasi ng kapabayaan. Nagkakaroon kasi ng pagbaliwala or pagtingin ng mababaw sa mga bagay na pang-espiritual. Sometimes, makikita natin ang isang pagiging Kristiyano doon sa pagkakaroon ng peace. Peace. Inner peace. Inner peace. Bakit? Ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi lang doon sa pagkakaroon ng marami kang blessing. Siyempre, meron akong peace sa aking kalooban. Dahil anuman yung meron ako or anuman yung gusto ko ay mabibili ko. But dito tayo nasusubukan minsan or dito minsan nasusubukan ng isang Kristiyano. Katulad ngayong pandemic. Katulad ngayong merong pinagdadaanan ang lahat ng mga tao. Pag nawalan ng trabaho, pag nawalan ng pera, ano na nangyayari? Diba? Nawawala na yung kapayapaan sa kalooban. Ang pagiging Kristiyano po natin, ang kapayapaan ng pagiging Kristiyano po natin ay hindi sa tinatangkilik natin. Ang sabi po ni John MacArthur, peace with God is not what you have. Peace with God is not what you have, what work you have. Peace with God is not what you can do. Peace with God is what you have from God. Ano bang meron tayo sa Diyos?
What relationship we have from God. Kung malalim ang relasyon natin, we have deepened relation to our God. Alam niyo mga kapatid, kahit bumagyo man yan at kahit na mayanig man ang mundo, handong pa rin yung kapayapaan natin. Why? Bakit? Dahil alam natin na yung kinakapitan natin at yung kumakapit sa atin ay isang matatag at buhay na Diyos. Hindi po magugulo yung ating mga balahibo, yung ating buhok, kung tayo ay wala nang makain. Hindi dapat na nag-aalala tayo dahil lamang hindi ako makalabas ng bahay, dahil lamang hindi ako makabili ng binibili ng iba. No. Remember God's promise. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Amen? So, ang sabi dito, ang kaaway, mali yung isinasaksak sa mga tao ngayon eh. Ang sabi dito, sa kanilang kaligtasan, at patuloy na sirain at papanghinain ang sistema ng pangangatwiran ukol sa kaligtasan. Ano ba yung sistema ng pangangatwiran natin ukol sa ating kaligtasan? Once you save or once you accept Jesus Christ as your Savior, ano sabi sa Bible? You are saved. Ang sabi sa sa John 1:9, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang or ay binigyan ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Diba? Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, yung kung dati tayo ay laging nag-aalala, kumulimlim lang ang araw, ay nag-aalala na tayo, naku, baka umulan ng malakas. Grabe, dumilim lang ng konti, ay inuunahan na natin ang panahon. Or kumalam lang ang sigmura natin, or sumakit lang yung ating mga kasuan, ay nag-iisip na kaagad tayo, ano na kaya ang masakit ang sakit ko? Remember, meron tayong Diyos na laging nag-iingat sa atin. Amen? Yung pangangatwiran ukol sa kaligtasan, ano bang ginagawa dito ni Satan? Ang sabi ni Satan, mapapangalagaan ang kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagiging matapat. Sounds right. Diba? Ang ating kaligtasan ay mapapangalagaan sa pagiging matapat. Matapat saan? Mapapangalagaan natin sa pagkatapatan natin sa ating Diyos. But si Satan, ang iniligay sa mga tao, ligtas ka kapag ikaw ay gumagawa. Iyon ang iniligay ni Satan. Ligtas ka kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti. Dinadivert ni Satan yung kaisipan ng mga tao dun sa kung titignan mo ay hindi naman masama. Parang tama naman. Ganun po ang ginagawa ni Satan. Yung liko na ginagawa niya sa katotohanan na sinasabi ng salita ng ating Panginoon ay konti lang
Sabi nga ni Isaiah, hindi masyadong kung titignan natin ay mali. Pero, kung ipapractice natin, doon makikita natin mali. Paano ba natin mapapangalagaan ang ating kaligtasan? Ang sabi sa John chapter 15 ay ano? Manatili tayo sa Diyos. Ano sinasabi lagi ni Ate Ning? Kung tayo'y hiwalay sa Diyos, ay wala tayong magagawa. Amen? Kaya, mapapangalagaan natin ang ating kaligtasan if we remain in God. So, kung tayo ay hindi nananatili sa Diyos, we have false peace. False peace. Kung ang kapanatagan natin ay nasa bagay or nasa mga bagay ng mundong ito, nakakakain tayo ng masarap, nakakapunta tayo dun sa gusto nating puntahan, nakakasama natin yung gusto nating makasama, nagagawa natin yung gusto nating magawa. But how about what you can do to God? What you can do para maipakita mo yung relationship mo sa ating Panginoon. Alam niyo, pag nawala yung lahat ng bagay na yun, wala na. Parang pinagsukluban na ng langit at lupa. But for us, sa atin, na mga nananatili sa ating Panginoon, makita nawa sa atin yung kaibahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Payapa, whatever storm may come, handong pa rin yung kapayapaan. Because of our faith sa ating Panginoon, handon yung kapayapaan because of what? Andito kasi si Jesus eh. Diba? Andito si Lord eh. Kaya ang kapayapaan ay nananatili sa ating buhay or sa ating pagiging Kristiyano. Kung babasahin po natin itong Romans chapter 3, verse 21, ang sabi po dito, ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, gayon man, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalaya or nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo or pagbububog ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao, at sa ngayon pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Amen. So, mga kapatid, napakahalaga po na alam natin ang pagiging matuwid natin sa harapan ng ating Panginoon. Dahil
kung hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ating katuwiran, ay magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng pag-aalinlangan kung anong meron tayo ngayon, kung ano yung ini-enjoy natin ngayon. Magkakaroon tayo ng pag-aalinlangan sa ating kaligtasan. Sa Genesis chapter 15 verse 6, ito po ay sinabi ni Paul sa Romans chapter 4 verse 3. Sabi dito, Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. Ang sabi dito, sapagkat sinabi ng kasulatan na nalig sa Diyos si Abraham, dahil dito siya ay pinawalang sala ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, yung pananalig natin, yung faith natin sa ating Panginoon, this is one thing that give us peace with God. Amen? Kung tayo po ay nananalig sa ating Panginoon, ito po ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi naman ng iba, kung ang mabuting gawa ay hindi nagbibigay ng seguridad sa ating kaligtasan, ano pa ang magagawa natin? So, si Paul po, dito sa ating pinag-aaralan sa Romans chapter 5 verse 1 to 11, ay sinimento dito ni Paul yung ano ng ating kaligtasan, yung kapayapaan, yung katunayan, katotohanan ng ating kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, inilapat na ni Paul dito, o sinabi ni Paul dito, na tayo ay hindi na dapat mag-alinlangan. Sinigurado na ni Paul dito yung ating kaligtasan. Why? Dahil yung mga tao noon, on that time, ay binibigyan ng doubt ni Satan about their salvation. Nagkakaroon sila ng pag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan. Sabi dito, our hope as Christian is not in ourselves, but in our great God. Amen. So, peace with God ay laking bagay na malaman natin na tayo ay may kapayapaan sa harapan ng ating Panginoon. Unlike dun sa mga unbeliever, ay isang nakakalungkot na katotohanan na sila po ay merong pakikipaglaban sa ating Diyos. Sila po ay hindi nila alam na sila po ay tinatawag na kaaway ng ating Panginoon. So, every day ay nagkakaroon ng labanan. But tayo, we have peace with God. Dahil kung dati tayo kaaway ng Diyos, inilipat na tayo doon sa pagiging anak ng Diyos. Kung dati tayo ay kakampi ni Satan, ngayon ay nasa panig na tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya, ang sabi ni Paul dito, yung peace na meron tayo is permanent and irrevocable because Christ always lived to make intercession for us.
Sabi sa Hebrew chapter 7 verse 25, hindi mawawala or hindi kayang tanggalin yung kapayapaang iniligay sa atin ng ating Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 14, He Himself is our peace. Mismo, ang ating Diyos na meron tayo, siya ay kapayapaan. Diyos ng kapayapaan. Kaya, tayo po ay magkaroon ng assurance or maranasan natin or ina-assure sa atin ni Paul yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin ay hindi kayang tanggalin ni numan. Amen? Kahit na tayo ay atakihin ni Satan, handong pa rin tayo sa kapayapaan. They free from focusing on your own goodness and merit and allow you to serve the Lord with a confidence, and nothing can separate us. Sabi sa Romans chapter 8 verse 21 to 39, nothing can separate us from the love of God. Amen? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man yung makita or ano mang mangyari sa atin, ano man yung gawin ni Satan sa atin, hindi nito kayang ihiwalay tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, mga kapatid, thank God for saving you and establishing peace between you or between us and God. Amen? Pasalamatan natin lagi ang Diyos dahil in-establish na sa atin ng ating Panginoon yung kaligtasang meron tayo. Yung kapayapaan na meron tayo between God and between us. Amen? Yes. Ang sabi sa Corinthians, si Kristo ang ginamit ng Diyos para ma-reconcile tayo sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Dahil sa ating kasalanan, ay naging kaaway tayo ng Panginoon. But, because of Christ, na-reconcile tayo sa Diyos. Ibinalik ulit tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, ask Him to guide you into opportunity of service. Sabihin natin kay Lord, Lord, gamitin mo ko para makapaglingkod ako sa iyo. Amen? Kaya, mga kapatid, kung nagkakaroon man ng kabagabagan sa kalooban natin, rebuke it. Hindi po natural yun. Iyon po ay kagagawa ni Satan upang tibagin yung pundasyon na itinayo ng Diyos sa atin. Upang bigyan tayo ng pag-aalinlangan sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kaligtasan, at sa mga pangako ng Diyos sa atin. Sabi ni Satan, totoo ba yan? Pagpapalain ka ba ng Diyos? Kung ikaw ay laging sumisimba tuwing linggo, sinasayang mo lang ang oras mo. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag dumating sa atin na parang sinasayang ko lang yung oras ko pag dumating ako ng Sunday, isipin na ho natin. Mag-isip na po tayo kapag ganun yung iniisip or yung dumadating sa atin. That is not true. Yung ipinupunta natin ng Sunday sa church, yun po ay hindi para kay pastor. Dapat yun po ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Amen? Because we are the children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya, ano ba dapat natin ginagawa?
tayo na mga children of God, dapat po ay sumasamba tayo sa ating Panginoon. Amen? So, whatever, kung ano man yung ginagawa natin sa Diyos, ito po ay ginagawa natin by faith. Ginagawa ko to kay Lord. Amen? Ginagawa natin to kay Lord. And ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano man yung ginagawa natin para sa Diyos ay hindi nalilingid sa ating Panginoon. Amen? Everything what we done for God ay merong reward. Amen? Merong kapalit na pagpapala. Amen? Kaya, mga kapatid, kumalang man yung sikmura natin or may dumating man na malaking bagyo, malaking problema, mas malaki ang Diyos natin doon. Amen? Kaya, we have peace with God dahil merong kang makapangyarihan at malaking Diyos sa iyong puso. Amen? Kaya, huwag mawala yung kapayapaan sa ating kalooban. Ang Diyos lagi nating isipin. Ang sabi ni Isaiah ay, panalangin lang ang layo natin sa ating Panginoon. Kaya, if you have, meron kang doubt or pag-aalinlangan sa puso, tumawag tayo sa Diyos. Ang Diyos ay tutugon at tatanggalin niya yun para ibalik yung kapayapaan na ibinigay niya sa atin. Amen? Kaya po, papuri po sa ating Panginoon at patuloy na damhin natin yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Papuri po sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa pagpapala ng kanyang anak na si Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay laging sumatin ngayon at kailanman. Lahat ay magsabi ng